Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So yung chapter 35 na, Babu minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Na kabilang sa pananampalataya kay Allah ang pagtitiis sa mga itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. So bahagi din ito ng pananampalataya ng tao ay nagtitiis. Na merong iba't ibang mga pagtitiis, di ba? Pagtitiis sa pagsunod kay Allah, pagtitiis sa paglayo sa pinagbawal ni Allah, at ito pagtitiis sa mga pagtatakda ni Allah. So ito ay kabilang pa rin sa pananampalataya. Kasi maaring isipin ng tao ang sabar ay mabuting asal lang. Pero hindi, may kinalaman pa rin ito sa akida. Ang mananampalataya, siya ay nagtitiis sa mga tinakda ni Allah lalong-lalo na dahil sa ito ay bahagi ng arkanul iman. Unang-una, yung imanu bil qadri, khairihi wa syarrihi. Ang pananampalataya, paniniwala sa qadar, mabuti man ito o masama sa ating pananaw. So iman talaga siya. At syempre kung iman, nakakabit din dito ang tauhid. Na kapag ang tao ay nagtitiis siya lang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala ng nag-iisa at walang katambal. At kung meron siyang dinaranas na paghihirap, kay Allah siya nagpapakupkup, kay Allah siya humihingi ng tulong, kay Allah siya humihingi ng katatagan, kay Allah siya humihingi ng solusyon sa anumang kanyang pinagdaraanan. Akida pa rin, bandang huli, ang sabar, alhamdulillah. So itong bagay nga na ito, sabihin nila kung hindi ito mababanggit ng mga scholar, hindi natin may isip Diba, iniisip natin ang sabar, kabilang lang siya sa mga mabubuting asal. Pero may kinalaman pa rin pala siya sa akida. Kaya maganda na yung tao, hanggat maaari, ang Muslim hanggat maaari ay magpapalalim sa kanyang pag-aaral sa relihiyon. Magpapalalim at magpapalawak. Huwag siyang titigil. Na inakala niya na nalaman na niya yung basic ng relihiyon na ito, titigil na siya sa pag-aaral, magdadakwa na lang siya na magdadakwa. Halimbawa, o kaya magpo-focus na lang sa pagnenegosyo. Hindi pwede. Dapat patuloy na pinaglalaanan niya ng panahon at effort ang pag-aaral. Pagdalo sa mga aralin, lalong-lalo na sa mga masjid, o kung hindi niya man kaya, kasi iba-iba naman yung kalagayan ng tao So, makinig siya ng lecture. Halimbawa, nagmamaneho siya ng sasakyan, o may bakanting oras naman, sa halip na music, pinapakinggan niya, makinig siya ng lecture. Sa bahay, ganun din, magbasa-basa siya ng libro. Pero syempre, pinakamapalad sa mga tao, yung nakakadalo sa ganito mga pag-aaral. Kasi ito yung tinukoy ni Propeta Muhammad SAW sa mga hadith, na bumababa ang mga anghel sa pagtitipon ng mga katulad nito. Sumasama sila sa mga natitipon sa mga masjid, sa pag-aalaala kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ang tinutukoy nga na pag-aalala kay Allah, yung pagbabasa ng Quran, at napapaloob din dito ang pag-aaral, alhamdulillah. Ngayon, yung sumunod na usapin, yung aya na nababanggit kanina, o nabanggit natin ng isang linggo pala, وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ. Sino man ang nananampalataya kay Allah ay gagabayan niya ang kanyang puso. So yung kinalaman nito, annaha bayanat thawab as-sabri wat tahalli bihi wal hattu alayhi. So yung aya na yon ay naglilinaw na merong gantimpala ang sabar. Kasi inugnay nga ito sa pananampalataya. At ang pananampalataya, ito ay walang anumang idudulot sa tao liban na lang sa kabutihan, at kabilang dito ang gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din, napapaloob din dito sa aya na ito ang tahalli at ang hath. Ibig sabihin, napapalumitian ang mananampalataya sa pamagitan ng sabar. Nagiging mas maganda siya sa paningin ni Allah, sa pananaw ni Allah. At gayon din ito ay naghihimok sa mga tao na higit pang magtiis, insyaallah. So ngayon, merong isang hadith na may kinalaman dito. Iniulat ito ni Imam Muslim mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itnatani fin nasi huma
bihim kufrun. So meron daw dalawang bagay na taglay ng mga tao. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalawang bagay na taglay ng mga tao, ng dalawang bagay na ito ay naglalaman ng kufur. Naglalaman ng kawalang pananampalataya. Maaring yung gumagawa nito hindi nagiging kafir. Okay, maaring hindi ito direktang nakidul Islam, pero naglalaman ito o may kalakip ito na kawalang pananampalataya. So ibig sabihin haram, ipinagbabawal. Dalawang bagay o dalawang ugali ng tao. At ta'nu fin nasabi, ang pagmura sa lahi o angkan ng ibang tao. At syempre may kinalaman na rin ito doon sa tribalism at iba't iba pang nagiging dahilan kung bakit minumura ng tao ang lahi ng iba. Di ba sabihin niya, Bisaya kasi o ano pa man, nalaman niya Bisaya ka, mamaliitin ka na niya o iba pang mga bagay. At syempre, an-niyahatu wan-niyahatu alal mayyiti. Ang niyaha, ano kasi yung niyaha wala siyang direktang translation talaga sa Tagalog. Kasi maraming gawain ang napapaloob sa niyaha. Yung paghagulgol ng malakas, as yung umiiyak ng malakas, lalaki man o babae pagsasabi ng mga salita na hindi karapat-dapat niyang sabihin, lalong-lalo na laban kay Allah. Bawa nga sasabihin niya, O Allah, bakit ako pa? Bakit siya pa yung kinuha mo? Pwede naman siya, yung isa na lang yung namatay sana, di ba? Bakit yung asawa ko pa? Ganun siya sabihin ng iba. O, syempre, yung pananakit sa sarili. Di ba ginagawa ng mga Shia? Siyasampal nila yung sarili nila, pinupunit yung damit nila. Pag Ashura, di ba, nilalatigo pa nila yung sarili nila at kung ano-anong mga kagaguhan na ginagawa nila. So yun ay pawang mga kufur. May laman o may kalakip na kawalang pananampalataya. Ngayon, sa paliwanag dito, ang ta'nu fin nasbi ibatun wal kadhu fihi wa min dalika an yuqalu hada laysa ibnu fulanin ma thubuti nisbihi o nasabihi wa ali fulan laysa nasabihim jayyidan wa nahwi dalik. So yung pagmura daw sa angkan ng iba, ito raw ay naglalaman syempre ng paninirang puri o panlilibak. At kabilang dito, kumbaga paninirang puri at panlilibak sa angkan o lahi ng ibang tao. At nabibilang dito unang halimbawa kung sasabihin ng tao na yan ay hindi naman nabibilang sa angkan na ito. Kumbaga, hindi pinapawalang saysay nila yung pag-aangkin ni naman na siya ay kabilang sa angkan na ito. Gayong napagtibay naman talaga na siya ay galing sa angkan na yun. Gusto lang nila talagang siraan. Ngayon, ito kasing usapin na ito, sa atin, dito sa Pilipinas, sa kultura natin, dito sa makabagong panahon, hindi na ito masyadong pinahalagahan na tinatanong pa ko sino lolo-lola natin o isang angkan ba tayo nang galing. Halos nawala na ito dito sa Pilipinas lalo na. Pero sa ilang mga kultura dito sa Pilipinas, lalo na mga tribal na mga kultura, kahit sa mga Igorot o mga Lumad o kahit sa mga Muslim, kumbaga may kinalaman ang karangalan ni numan sa angkan na kanyang pinagmulan. Kaya magtataka ka sa mga Moro na lang halimbawa, parang lahat na lang ng Moro na makita mo, lahat dato Pagdating ng Maynila, lahat, dato pala yan. Hindi ko pa alam nun Tapos yung isa nakilala ko na naman, dato rin yun, ang dami namang dato, nakikidato. Yung pala, yun nga, pinagmamalaki nila na apo sila ng dato na ganito, ganyan. So inaangkin nila yung pagkakamag-anakan o ugnayan doon sa mga taong marangal. Doon sa mga taong marangal. Na, kumbaga, ganun yung kultura nila. Sa atin sa mga Bisaya, hindi naman. Tatay ko, nanay ko, Bisaya tsaka Waray yun, hindi naman ganun. Siguro sa mga Inchik, maaring ganun. Ewan ko lang sa mga Ilocano. Pero sa ganitong konteksto ng binabanggit sa hadith,
Merong mga kultura na malaking bagay sa kanila kung saan sila nanggaling. So sa ganito natin siya inuunawa. Pero ganun pa man, kung halimbawang sa kultura natin, hindi masyado nang mahalaga kung saan angkan ka man nanggaling. Kasi sa bagay, kahit sa mga Tagalog, merong mga pinagmamalaki nila angkan nila. Kesyo may lahing Kastila daw, kesyo mga inapo sila ng mga politiko, kamag-anak ng politiko. Posible nga rin, may tao pa rin ganun. Pero karamihan sa mga tao, wala na silang pagpapahalaga rito. Pero gayon pa man, kahit wala pang ganun sa inyo, wag mo rin sisirain o sisiraan ang angkan ng iba. At yun nga nangyayari ito. Halimbawa, pasisinungalingan mo na yan ay hindi talaga nabibilang sa angkan na yun. Okay, sasabihin mo na napakasama ng angkan, yung buong angkan na, tinukoy mo na o tinuring mo na, masama. May atraso sa isang tao, o yung buong angkan niya, tinuring mo na masama. Nadamay pati yung lolo, lola, pati yung pusa ng angkan, dinamay mo na. So yun ay kabilang doon sa mga tinatawag na at-ta'nu fin-nasab. At-ta'nu fin-nasab. At ang niyaha naman sa kabilang dako, ang niyahatu alal mayyiti, yung niyaha, wala kasi ako maisip na na direktang translation. Wala pa akong wala pa akong alam na kahit sa English Basta niyaha na papaloob dito yung mga gawain na ito. Raf'us sauti bil baka, yung pag-iyak ng malakas. At doon nga sa Tagalog nga, yung paghagulgol, yung matinding pag-iyak. Actually, matinding pag-iyak, natalakay na natin ito nung nakaraan, di ba, kung naalala nyo? Yung napaparusahan ba yung namatay na iniiyakan ng mga buhay? So, na-reconcile na ng mga scholar yung dalawang hadith na magkataliwas yung kanilang kahulugan. Na kung yung namatay, ibinilin niya talaga na iiyakan siya ng mga taong buhay, yun ang mapaparusahan. Pero yung namatay na iniiyakan lang talaga siya na wala naman siyang inutos, malungkot lang talaga yung mga tao na namatay siya, wala siyang parusa sa ginawa ng buhay. Pero nga merong mga kultura, isang karangalan para sa kanila na merong iiyak kapag namatay sila. Nga sa mga inchik, meron pa silang tinatawag na crying ladies. Sumusweldo yun, binabayaran nila yun araw-araw. Ang trabaho nun, umiyak. Mas malakas ang iyak, mas malaki yung sweldo. Mas matinding iyak, mas malaki yung sweldo. Lalo pa pag maglulupasay siguro yun. Maglulupasay o kung ano-ano pa yung gagawin nun. Baka sumama pa sa hukay yun para may bonus. Tatalon siya doon sa hukay. So yun yung niyaha na may kasamang malakas na pag-iyak at yung ta'dadu fada'il al-mayyit o ta'dadu fada'il al-mayyit. Yung labis-labis na pagbabanggit sa mga kainaman nung namatay. Yung kumbaga masyado nilang pinupuri yung namatay. Yung kabilang yun sa niyaha. Kumbaga yung pagpuri nila ang nangyayari kasi kumbaga sobra-sobra na yung kanilang pagpuri doon sa namatay na kahit hindi naman niya ginawa o hindi naman niya katangian, iniuugnay nila. Iniuugnay nila doon sa namatay. O halimbawa, namatay, alam nilang gago. Tapos ngayon, nung yung meron ng programa para doon sa namatay yun, na-addict yun, namatay pa yun sa tokhang. Pero nung piniplay na yung mga video ng buhay niya, yung talambuhay niya, bigla na lalabas ngayon, mabait palang tao yun. Mabait, napakabuti, magalang, samantalang tarantado yun. So yun ay niyaha na may tuturing. Kabilang yun sa niyaha. Wadarajatul kufri al-madhkur fil hadith sugra li'annahu wallahu a'lam min al-kufri alladhi la yankul anil millah. Sa bagaman tinawag nga ito na kufur, so yun nga nilinaw ng ating mga scholar, tinawag na kufur ang ta'nul ansab o ta'nul nasab at yung niyaha, tinawag itong kufur. Pero ito ay kufur na maliit. Maliit na kufur. Dahil ito, si Allah ang higit na nakakaalam ay hindi nagiging dahilan ng gumagawa nito ay lumalabas sa Islam. Hindi ito kabilang sa mga nawakidul Islam.
Yun nga, faqad akbar ar-rasul sallallahu alaihi wasallam anna hatainil khaslatain. Pinabatid nga sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng dalawang katangian na ito, at ta'nu fin nasab wan niyaha, ang pagmura o paglalait sa lahi ng iba, at ang niyaha sa namatay, niyahatu alal mayyit, kufrun li'annahuma min a'malil kuffari fil jahiliyah. Ang dahilan ko bakit ito tinawag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kufur, kawalang pananampalataya, dahil gawain ito ng mga hindi mananampalataya nung panahon ng jahiliya. Nung panahon ng jahiliya. Kaya nga, itong mga bagay na ito, pinag-aaralan natin, ang sagay hindi natin malalabag. Kasi minsan nga yung tao, talagang hindi masusumpungan ng tao ang gabay sa pamagitan lang ng sarili niyang talino. Halimbawa, hindi siya nag-aral, di ba? Kung isipin niya, nilalait niya yung angkan ng iba. Bawal pala. Kasi hindi sumagi sa isip niya na pinagbabawal pala yung sa Islam. Lalo na yung paghagulgol sa patay. Isipin niya, normal lang yun. Walang problema. Na ito nga actually ang isa sa mga kadahilan kung bakit ibinawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagtungo ng babae sa sementeryo. Siya man ay dadalaw o siya man ay makikilibing, bawal silang papasok doon. Pero nga nananatili yan na kumbaga nilalabag ng mga sementeryo, ng mga namamahala sa mga sementeryo. Hinahayaan nila makapasok yung mga babae sa sementeryo. Ilang beses ko na nasaksihan yan. Ngayon nga lang, yung namatay si Freddy, ando din, daming babae doon, mga hindi pa nakahijab. So, hindi sila pwedeng papasok doon. Malinaw ang pagsasabatas dito kasi sila yung pinaka-susceptible sa niyaha, yung magmamalabis sa pag-iyak. Na dahil doon nga magiging, karagdagan na sinasabi ng mga scholar, bukod sa nagkakasala sila, nagiging tukso rin sila sa mga kalalakihan at iba't iba pang mga maidudulot nila. Yung nga yung pag nandun yung babae, so yung pag-iyak pa lang niya, paghagulgol ng malakas ay kasalanan na. Paano pa pag nandun na siya tapos na-overcome na siya ng kanyang emosyon at kung ano-ano na yung sasabihin niya. So hindi na yun hindi na yun, kumbaga hindi na makatwiran na yung mga tao na namamahala sa mga masjid ay papayag na mangyari. Di pigilan nila, isara nila yung pinto ng kasalanan. So bago pa man yung babae papasok ng sementeryo tapos kung ano-anong gagawin niya doon, huwag niyo nang papasukin kasi yun naman ang pinapagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ngayon problema sa atin, sa marami sa atin, hindi tayo kumakapit ng mahigpit sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dapat tayo, magpapatupad tayo. Magalit lang dapat magalit. Magalit lang dapat magalit o magagalit yung babae, ba't di siya pinapapasok sa sementeryo? Sasabihin niya, ba't di mo pinapasok sa sementeryo? Prinsesa pa naman ako. May mga bukod sa dato, yung mga lahat na lang ng moro dato. Pag babae naman, ang angkin nun lagi prinsesa. O sige, prinsesa ka. Ano ngayon? Yun yung kulang sa atin, nanay. Kulang tayo sa paninindigan sa relihiyon. Na minsan parang masamang ugali pang ang tingin ng tao eh. Kapag naninindigan ka sa relihiyon, parang tingin sa'yo suplado, masungit. Hindi dapat maninindigan tayo. Inshallah. Unahin natin ang kaluguran ni Allah bago pa ang kaluguran ng mga tao. At yun nga ang hadith na ito tungkol sa niyaha at ta'nu bil ansab annahu dalla ala tahrimin niyahati lima fiha min at-tasakhuti ala qadril munafi ala al-qadri al-munafi lis-sabri. Ang hadith na ito ay napapaloob sa chapter na ito dahil sa ang hadith na ito ay dalil sa pagbabawal sa niyaha na napapaloob sa niyaha ang kawalan ng kaluguran o hindi pagkalugod ng tao sa qadar at ito nga ay taliwas sa tauhid. Ito ay taliwas sa tauhid. Sumunod na hadith, iniulat ito ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Niulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, "Laysa minna man daraba al-hudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah."
Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi kabilang sa atin ang nagsasampal sa kanyang pisngi. At ang dulot ng pagsampal niya ito na kanyang pagsampal sa pisngi, yung pagluluksa. Katulad na ginagawa ng mga Shia. O kaya nagpupunit ng damit dahil sa kalungkutan. Muli, ginagawa ng mga Shia. Pero maaaring ginagawa din ng kahit ng Muslim na walang nalalaman sa relihiyon. So parehong ito may kinalaman sa niyaha. So hindi raw kabilang sa mga Muslim ang gumagawa nito. So, ibig sabihin, maaaring maugnay pa rin ito doon sa pagiging kufrun asgar ng mga gawain na ito. At isa pa, yung pagtawag sa da'wal jahiliya, kumbaga pag-aanyaya sa mga tao patungo sa da'wal jahiliya, ibig sabihin, tinatawag mo yung mga tao sa iba pang mga paninindigan o iba pang mga samahan, liban pa sa samahan ng mga Muslim. Yun yung da'wa al-jahiliya. Kasi dumating na ang Islam. At ang Islam na siyang panahon ng mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ma-distinguish siya doon sa panahon bago pa naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga panahon na hindi pa siya nagiging propeta, ang tawag doon jahiliya. At may kinalaman ang mga samahan o pagtitipon ng mga tao na hindi naayon sa Islam, kinikilala sila bilang da'wal jahiliya. Bawa pag-aanyaya sa mga tao patungo sa fraternity, patungo sa political party na taliwas sa Islam, patungo sa mga samahan na taliwas sa Islam, lahat yun ay da'wal jahiliya. Pati yung pagtatawag sa mga tao patungo sa tribalism. Tatawagin mo yung mga katribo mo na dapat dito tayo loyal sa tribo. At yung ibang tao kahit Muslim, kahit kapwa Muslim, ay dapat kinakalaban nila. Yun ang da'wal jahiliya. Kaya nga itong hadith na ito, yung hadal hadith min nususil wa'id allati karihal ulama'u ta'wiluha liyakunu awka'u fin nafsi wa ablagu fi zajri. So yung mga scholar natin, sinasabi nila ang hadith na ito ay matinding babala. Ito ay matinding babala ng mga scholar, kumbaga hindi na nila ipinapaliwanag ito masyado kasi malinaw na yung kahulugan nito eh. Yung da'wal jahiliya, malinaw na ang kahulugan nito at yung pagbabawal doon sa niyaha. Kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo sa sinabi niya na ito, kumbaga faqad buri'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimman fa'ala hadhil asya. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inalis na niya ang kanyang kinalaman sa sino mang tao na gumagawa nito. Yung katulad ng mga natalakay na natin na maraming ibang mga hadith na ganito ang sinasabi. Halimbawa, laysa minna man gasyana, hindi kabilang sa atin ang nandurugas sa mga Muslim. Ibig sabihin, ayaw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may kinalaman sila sa atin na mga Muslim. O lalong-lalo na sa kanya sallallahu alaihi wasallam. Sa ibang scholar, hindi na sila nagpapahaba ng paliwanag sa hadith na ito kasi sapat na ito upang ang mga puso at mga kaluluwa ng mga tao ay makatanggap ng babala. Kasi wala nang ibang kahulugan ang hadith na ito, liban na lamang doon sa literal na kahulugan nito. Wa huwa yadullu ala anna amalu hadhihi al-asya indal musibati min al-kaba'ir. At ang paggawa ng ganito mga gawain, yung pagsampal sa pisngi, yung pagpunit ng damit, tuwing ang dinaratnan ng tao ng matinding parusa o pagsubok, ito ay kabilang sa kabair, kabilang sa malalaking mga kasalanan, waliyadu billah. Nga, ang darbul khudud, yung pagsampal sa pisngi, ito yung latmuha jaz'an alal mayyiti wa qassal khad bidalika likawnihi al-galibu wa illa fadarbu baqiyatil badan mithluhu. Yung pagsampal sa pisngi, ito yung pagsampal o paghampas sa pisngi dahil sa kalungkutan sa pagkamatay ni numan. At yung pisngi ang natutukoy sa hadith na ito dahil ito yung kadalasan na sinasaktan ng tao na nagluluksa. Pero ang hadith din na ito, bagaman pisngi lang yung tinutukoy, ang anumang uri ng pananakit ng tao sa iba pang bahagi ng kanyang katawan,
bawal din. Pareho lang. Hindi lang ang pisngi ang bawal saktan. Kung ang tao, naglalating ko siya sa kanyang sarili, katulad ng ginagawa ng mga Shia, nagsusugat siya sa katawan, nagsusugat sa ulo, at iba't iba pa, bawal din. Napapaloob na rin siya dito. At yung juyub na tinutukoy, jam'u jaybin huwa ma yadkhulu fihi ra'su min thawb wa shakkaha wa tamzikaha jaz'an alal mayyiti wa huwa min adati ahlil jahiliya. So yung shakkul juyub na tinutukoy, yung pagpunit sa damit. Kumbaga yung jayb dito actually hindi yung hindi yung bulsa. Kasi jayb din yun, bulsa ng damit o bulsa ng pantalon. Tinutukoy dito yung yung kwelyo. Kumbaga yung damit pinupunit nila talaga mula rito. Sa parte ng damit kung saan inilulusot yung ulo, ganun nila sinisira yung kanilang mga damit bilang pagpapakita ng kalungkutan sa kamatayan ni naman. At ito nga ay gawain ng mga tao ng panahon ng jahiliya. At ang da'wal jahiliya o da'wal jahiliya, hiya nadabul mayyiti wa du'ai bilwayli wa tuburi wa kadhalika du'au ilal kabaili wal asabiyati lil ansabi wa mitlahu at ta'assubu al madahib lil madahib wa tawaif wal masyaikh. So yung da'wal jahiliya, meron din itong kinalaman sa pagluluksa o masyadong yung matinding pagluluksa o paghagulgol para sa namatay. Kumbaga sila ay nagsasabi na o kaya nananalangin pa sila ng matinding mga panalangin para sa pagkawasak o ano pa man, yung pagdating ng parusa. E syempre, kahulugan din ng da'wal jahiliya, yung tawagin mo ang mga tao patungo sa panatisismo, tungo sa isang angkan o pagkakamag-anakan, at gayon din panatisismo sa isang madhab, na tinutukoy dito ng madhab, syempre, unang-una madhab ng mga Muslim, na katulad na nangyayari ngayon, yung mga panatiko ni Imam Shafi'i, ni Imam Malik, Imam Ahmad, at Abu Hanifa, walang kinalaman ang apat na imam sa kanila. Sila lang ang nag-aaway-away, sila lang ang nagbento nito. So yun ay da'wal jahiliya din. At syempre da'wal jahiliya din yung pagtawag mo sa mga tao sa iba't ibang mga samahan o iba't ibang mga mangangaral. Yung nagiging kampon ka na ng isang mangangaral, sa kanya ka lang loyal, tapos yung mangangaral na yun, kapag may kalaban, kalaban mo rin kahit mali yung mangangaral na hinahangaan mo. Yun ay da'wal jahiliya. At syempre napapabilang na rin dito yung pagsali sa mga organisasyon na taliwas sa Islam, ng fraternity at mga organisasyon na taliwas at ipinagbabawal sa mga Muslim ang sumali sa mga ito. At ang kinalaman ng hadith na ito, panghuling ngayong gabi insyaAllah, kinalaman nito sa Kitab at-Tauhid, annahu apada tahrimu hadihil asya wa annaha tunafis sabro wal imanu al-wajib. Wa annaha tunafis sabra wal imana al-wajib. Ang hadith na ito ay nagpapabatid sa pagbabawal sa mga bagay na ito. Pagsampal sa mukha, pagpunit sa damit, at pagtawag sa da'wal jahiliya na may kinalaman sa pagluluksa at gayon din may kinalaman sa tribalism. At syempre, ito ay pagpapabatid na ang mga gawain na ito ay taliwas sa sabar, pagtitiis, at taliwas sa imanul wajib. So binanggit na naman dito yung imanul wajib. Ilang beses na nababanggit dito ang imanul wajib sa Kitab at-Tauhid. Na yung imanul wajib na ito na yung iman na basic. Na kapag meron ka nito imanul wajib, ikaw ay may tuturing na Muslim. Pero kapag meron ka pang iman na merong mas mataas na antas, ito yung imanu bil ghaib, kasama ka na sa mananampalataya na mas mataas ang antas kaysa sa mga Muslim. Ang Muslim, papasok na yun sa paraiso, inshallah. Kaya nga sabi ni Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hindi niya sinabi, wala tamutunna illa wa antum mu'minun. Sa sapat ng Muslim ka, papasok ka sa paraiso, inshallah. Pero syempre, lahat tayo, naghahangad tayo ng mas mataas sa antas ng pananampalataya. Hangarin natin ang ihsan, inshallah. Hangarin natin ang ihsan, inshallah. Kung tayo ay, kumbaga, magpapakamatuwid,
makakamit natin ang antas na yun, inshallah. Pero yung mga ibang mga tao, yung ano lang, pabanjing-banjing lang, kumbaga sabi nila, maaring nando sila sa kalagayan ng pagiging Muslim. Pero syempre, huwag tayong manigurado. Kasi paano yan, nandun ka nga sa di ba? Pinakamababa. Paano yun yung iman, tumataas, bumababa. So ibig sabihin, bumababa ka rin doon sa antas ng pagiging Muslim. Hindi ka na sa sigurado. Pumunta ka na doon sa mas mataas na antas ng iman, inshallah, sa pagiging mananampalataya, sa pamagitan na yun nga, in connection doon sa hadith na ito at sa chapter na ito, magiging tunay tayo na mananampalataya kapag iniwasan natin ang mga pinagbabawal na mga bagay na ito, alhamdulillah. Sa tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.